Gabay sa akin, di kayang ipalit sa yaman ng daigdig. Pag-ibig mo, welcome to our program. This is your station, Send the Philippines, FB Live and YouTube Live 360.24/7, the supernatural love of Jesus. Papuri ko'y ibibigay kailan pa man sa tulong ng Espiritong Banal. Laging si Jesus ang awitan, sa buhay ko'y laging may suliranin. Subalit ang pag-ibig mo gabay sa akin, di kayang ipalit sa yaman ng daigdig. Pag-ibig mo lang mas sa akin. Welcome to everyone. Thank you for watching. Sister Lina Ballesteros, Sister Jen, Ate Jen, God bless you. At sa ating pong mga manonood sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, umi-ere naman po tayo, at hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At hindi lang sa buong mundo, mga kapatid, kundi tumatagos hanggang langit. Ayan po, mga kapatid, ganyan po ang the supernatural love of Jesus. Ipalit sa yaman ng daigdig. Standby po kayo, mga kapatid. Pwede po kayo mag-invite ngayon. Napakaganda po ng ating pong talakayan naman muli dito po sa ating series na Home Quarantine Fight for COVID-19. Ayan, ng daigdig. Sama-sama na po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ko'y laging may suliranin, subalit ang pag-ibig mo gabay sa akin, di kayang ipalit sa yaman ng daigdig. Pag-ibig mo lampas pa sa langit. Standby po kayo, mga kapatid, at napakaganda pong balita ngayon, at patuloy po naman tayo na palalakasin ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagbabahaginan, sa pamagitan ng kanyang salita, at sa pamagitan ng kanyang mapagmahal na kalinga sa bawat isa po sa atin. At salamat sa banal na Espiritu na laging nandyan sa inyo, kapatid, saan man sulok ng mundong ito ay nandyan nakaantabay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Patuloy po natin, mga kapatid, ay hindi ko na noong nakaraan, mga kapatid, yung hindi ko na i-play. Kaya ngayon ko i-play, mga kapatid, yung title ng Pilipinas, kaya natin to, about COVID-19. Maganda po yung composition, napakagawa, nung arrangement noong kanta, mga kapatid, para po doon sa ating pong sa buong mundo na nangangailangan ng encouragement, true songs. Mamaya po, mga kapatid, ay akin po itong ipi-play. Naka-ready na, naka-standby na. Kaya natagalan po ako mag-live dahil naghanap po ako noong saan ko mahagilap yung kanta na yun. Nakakalimutan na. So magandang gabi po sa inyo dyan. Thank you for inviting Sister Ninette Sosa and Corpus GM John, Rosalinda Tenedero. Rosalinda, thank you for watching and God bless po sa inyo. Sana marami po tayo ngayon na magwa-watch. Naka-YouTube po tayo. Please, standby po kayo. Sister Dimpa Punpel, thank you so much sa panunood ngayon. At sa iyo pang mga kapatid, mga kaibigan, invite nyo po sila ngayon. May mahalaga po tayong may isi-share po ako sa inyo na napakahalaga po ito, mga kapatid. Napakaganda at po ito, nakaka-bless, mga kapatid. Sister Lina, standby ka dyan. Magtawag po tayo ngayon para po talaga ay na maitagos yung pagmamahal ng Panginoon doon sa mga nangangailangan ngayon, sa mga may bahay, sa mga kapatid, sa pananampalataya, kapwa akong mga ngaral, ay isa pong pagpapala po ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. At akin pong na-connect po si Pastor Val sa Guam. Okay daw sa kanya.
salamat po sa ministeryo, ay kinuha ko po ang, anong tawag nito? Pinaalam ko po yung copyright na ginawa kong background, yung The Power Praise. Dahil po the supernatural po tayo, yun po yung background po natin. Pag-ibig mo ang tangi kong kalakasan. Yan, itong lumadagundong na pag-ibig ng Diyos saan man sulok ng Pilipinas, saan man sulok ng mundong ito. This is your station. Ano nga ang sabi nga mga kapatid? The supernatural love of Jesus. Nakakatawa mga kapatid, i-share ko po sa inyo. Marami na pong nagsusubscribe sa YouTube at marami na pong nanonood. Salamat po. Iyan po ay ang aking hangad, ay maipahayag sa mga tao ang kahalagahan ng salita ng Panginoon, ang kahalagahan ng patuloy na ating paglilingkod sa Panginoon. Ano mga kapatid, So diyan po kayo, standby po kayo diyan. Hi po kay Rosalinda Tinidero. God bless po sa inyo. Magandang gabi din po sa inyo. Ayan, sige po, invite po kayo mga kapatid sa ating po ngayon talangayan sa gabing ito. Binabati ko po ang aking pong mga kapasturan, Luzon, Visayas, Mindanao, at alam ko po ay tayo po ay as a spiritual frontliner ay patuloy lang po tayo na kumapit sa ating Panginoon dahil napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. May magandang solusyon dyan ang ating Panginoon. Ganun din po sa mga nanay, nandyan po sa bahay ay patuloy po ngayong palalakasin, pagpalain po ang inyong pag-aalaga sa inyong mga munting chikiting, munting mga gwapo at mga gandang mga kids, mga kabataan. At dyan po sa mga tatay naman ay patuloy po kayong pagpanain sapagkat iyan ay napakagandang pagpapala po sa atin na magkaroon po tayo ng pamilya. Doon naman po sa mga single, mga kapatid, huwag kayong mag-alala dahil may mas magandang plano din sa inyo ang ating Panginoon. Okay? So yan po yung ating pong introduction ngayon mga kapatid. At sunod po niyaan ay tayo po ay mag-awit sa Panginoon. So awitin po natin muna itong awit para po ay mag-invite na rin po kayo ngayon para po sa ating talangayan. Okay? So awit muna po tayo mga kapatid. Ayan, awitin natin ang Kay Buti Mo. So ito po ay thank you Lolo Paz sa iyong pag-watch ngayon. Pastor Junji, standby po kayo dyan at salamat po sa inyong pag-subscribe. Ayan. Sa YouTube po natin. Pastor Junji, thank you so much for your service. Diyan po sa Liloan, hi po diyan sa Liloan, Cebu. At mamaya po ay paparinig ko po sa inyo ang about sa COVID-19 na awit, Pilipinas, kaya natin to. Ayan. So bago po muna yan ay mag-invite po tayo at aawit po tayo dito sa station na ito. Kay Buti Mo. Ayan, mga kapatid. Okay? I-play po ng ating pong technician. Walang iba po ang ating technician ngayon. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Buboy, ang aking technician. At ang aking cameraman ay si Kuya Buboy din. Ayan po mga kapatid. Kay Buti Mo. At walang kapantay sa aking puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sama-sama po tayo mga kapatid. Katapatan mo, O Diyos. O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatay. Sa aming puso, sa aming buhay, pagpurit, pagsambay, iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
kay buti mo sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Rosana Pahes. Ikaw lamang ang nangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos ang iyong likha't luwalhati ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yan po mga kapatid, tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Tapat ang ating Panginoon. Sunod po natin dito, habang po tayo ay nagpaparami. Ayan, ang ating po, ayan na ba, tuloy-tuloy na pong sa panonood po ang ating pong ibang mga kapatid. Ayan. Bigay po ang todo pagsamba sa kanya. Ayan. Yes. Sige, patuloy po tayo. Actually, ang tunay na audience natin dito si Lord. Si Lord. We are all the Amen. performers here. Bakit? What we're singing here ay ang mga awitin niya mismo. Amen. It's not the song of Bishop Art, but these are the songs of God for His own glory. Yes! Woo! Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Ayan po. Marami nang nanonood. Ayan po. Ayan mga kapatid. Tuloy po natin. After po nito mga kapatid, tayo po ay magbahagi na. Panginoon dito sa puso ko. Hindi tayo mabago. Ikaw ay totoo. Sa bawat ako, tinutugon mo ako. Ang utang na ako. Sa bawat kasama ko. Come on! Thank you for watching. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang aliw, nadarama bawat saglit. Hindi man kakantayan ang wagas mong pag-ibig. Hanggang sino pa man. Yes, Lord. Jesus, ikaw lamang. Salamat po sa inyong Panginoon. Na-recharge naman po kami buong araw. Kayang kanrihan mong taglay, ikaw ang
daya. Kalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat dapat ka, purihan ka, pasasalamat ay sasambitin tuwi na. Come on! Yeah! Puso ko'y nananabik. Yes, Lord. Sabik na sabik po tayo araw-araw sa pagkalinga ng ating Panginoon, sa mga pagpapala na nandyan sa atin. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap kong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Patuloy pong pagpupuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Pinatunayan mo ang pangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang, O Diyos, buhay ka at totoo. Thank you, Pastor Ray. Thank you for watching. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Yes! Puso ko'y nananabik sa wagas mong pag-ibig. Nang dagong walang haliw, nadarama ka at saglit. Hindi man kakantayan ang wagas mong pag-ibig, nang kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Thank you so much for your grace, oh God. Thank you, Lord. Thank you for watching. Pastor Jeff in the house. Yes. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man. Yes, Jesus, ikaw lamang. Stand by po sa atin pong mga manonood. Patuloy po tayong palakasin. Patuloy po tayong mag-recharge ngayon, sa gabing ito, sa buong araw, maging sa ibang bansa po, ay patuloy po kayong pagpalain dyan sa inyong pakikinig at panonood. Ayan po yan, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon na patuloy na nandyan, na nagbibigay sa atin ng kaluguran. Ano? Laging bibigay po sa atin ng pag-asa sa araw-araw. Okay, mga kapatid? So, ngayon, mga kapatid, ay para hindi ko makakalimutan, mga kapatid, ay ipi-play ko po ngayon, pakikinggan po ninyo, ipi-play ko po ngayon yung komposisyon ni JC. Ano? Saan man ikaw naroroon, ay napakaganda po nung komposisyon po ni JC. JC po, yata ang tawag po nito. Okay? So, pakinggan po ninyo, mga kapatid. Standby po kayo dyan. Thank you for watching sa akin pong kumpare at Kuya Dante. God bless po sa iyo. Pakinggan nyo po ito, isang kanta, awitin na, anong tawag nito? Kinumpose para po sa atin po ng mga, sa buong mundo. Para po sa crisis po natin dito sa pandemic na ito. So, pakinggan po natin
dito, ang title po nitong songs ay Pilipinas, atin to. Ayan, pakinggan po ninyo mga kapatid ha. Ito po, Pilipinas, kaya. Hindi pala, kaya natin to. Pilipinas, kaya natin to. From JC Rihino. JC Rihino, God bless sa iyo. Salamat sa iyong patuloy ka lang mag-compose ng maraming songs. Maging po sa ating pong mga FD viewers, maging sa YouTube viewers, ay inaanyayahan ko po kayo mag-compose ng mga awitin. So ito po, pakikinggan po natin. This is your stations in the Philippines, throughout the world, the supernatural love of Jesus. Kaya pa ba natin Pilipinas ang pagsubok na dumating? Kung kailan pa ganito at saka pa naglaban-laban, bakit di na lang tayo magtulungan? Kailan pa ba tayo kikilos? Pag marami na ang namaalam, madami ng tao ang nahihirapan. Huwag nang pabayaan para di na lumala. Okay, stay at home mga kapatid. Kapit kamay tayo lalaban. Kaya natin to, huwag kang susuko. Manalig ka lang sa Kanya, huwag kang matakot, may awa ang Diyos. Sana'y magkaisa, Pilipinas, kaya natin to. Kailangan na natin kumilos para sa ating mga mahal. Huwag na tayong magsisihan, lahat tayo'y nahihirapan. Sana lahat tayo'y magtulungan. Kapit kamay tayo lalaban. Kaya natin to, huwag kang susuko. Manalig ka lang sa Kanya, huwag kang matakot, may awa ang Diyos. Sana'y magkaisa, Pilipinas, kaya natin to. Ating pasalamatan ang mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating kalikasan at kapakanan ng ating bayan. Kapit kamay tayong lalaban. Kaya natin to, huwag kang susuko. Manalig ka
palakpak po natin kay Jessie. Ang title po niyan ay Pilipinas, Kaya Natin To, mga kapatid. Ayan, Pilipinas, kaya natin to. Patuloy po natin na ipanalangin ang ating pong mga kagaya po ni Jessie, nagsisika po na magkaroon ng kalakasan ang bawat isa sa pamagitan ng kanyang awit. Ayan po, hanapin niyo po yan, Sister Rosalinda, ay ang title po niyan ay Pilipinas, Kaya Natin To. Ayan po mga kapatid. Ang ganda po ng ano niya, ano? Ganda po. Para po doon sa ating pong mga nasa ospital, ay lagi po lang tayo magtiwala sa Panginoon dahil napakabuti ng ating Panginoon. May sagot po dyan. Ayan, di ba mga kapatid? Salamat po sa ating pong Panginoon na may mga tao ginamit para ang bawat isa ay magtutulong-tulungan, mga kapatid. At patuloy po na tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa sa kabila ng krisis na ito, mga kapatid. So, marami pong salamat sa ating pong mga kompositor. At yan po, gwapo rin po itong si pag mapanood po sa YouTube ninyo, gwapo rin po itong si Jessie. Ayan. Kasing gwapo ng iyong yung lingkod. O yung mga televiewers po natin. Televiewers, FB viewers. So, diyan po sa ating pong sa Canada, nais ko pong pagpasalamat at ipanalangin po kayo diyan lagi. Sa Toronto, Canada, Vancouver, Canada. Lalo tigit po diyan po sa kila Lolo Paul at Lola Cynthia. God bless po sa inyo diyan. Patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon. At ngayon, maya-maya po ay tayo po ay mananalangin. Ngayon, bago po tayo dumako po doon sa magbabahagi po ako ngayon sa inyo. Doon po sa taga New Zealand, Sister Neth, God bless po sa inyo dyan mag-asawa. Maging sa Dubai, sa aking kumpare po dyan, paring Omar, chat po kami kanina. At dyan po sa Neil, sa Australia, sa Abu Dhabi, sa Saudi, God bless po sa inyo, sa London, kumusta po kayo dyan? At doon po sa USA, kumusta po kayo dyan? Sa ating mga kumpare po dyan, sa mga kapitbahay nyo dyan, God bless po sa iyo. At dito rin po sa Pilipinas, sa Cebu, maayong gabi sa inyong tanan diha, at patuloy po kayong hatagan og himaya sa atong Ginoo. Sa ating pong mga taga Bicol ay marahay na banggi sa inyong gabos, at pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sa aking pong hometown dyan po sa Tigbaw, sa Masbate, ay patuloy po kayo dyan pagpalain. Sabi nga rito, Pilipinas, kaya natin to, kapit lang tayo. Sa ating pong dito sa Luzon ay God bless po sa inyong pakikinig at sa paglilingkod po ng bawat isa sa atin 24/7 ay hindi na uubos ang pagmamahal at supernatural love ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang po natin yan. Sa Sister Mayet, God bless sa iyo dyan. Ingat ka dyan. Keep safe and pray. Dyan po sa Kuwait. Ayan. Sa buong bansa, mga kapatid, lahat sa mga hindi ko nabanggit, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. So, ngayon ay dadako na po tayo sa ating, mga kapatid. Dadako na po tayo sa panalanginan. Ano man nais nyo pong ipapanalangin ngayon, ay sabayan nyo po ako at patnubayan po tayo ng ating Panginoon. Sa gabing ito, it's time po na manalangin po tayo at mayroon po dito kami rin alas 8 na panalanginan. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon ngayon. Samahan niyo po ako diyan at after po nito ay tayo po ay magbahaginan ng napakagandang mensahe ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong muli. Nabigyan po namin kayo ng panahon na magsama-sama po kami sa pakikinig ng iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na iyong ipinagkaloob sa amin pong mga pasyente. Salamat po sa mga frontliners na patuloy po, Panginoon, na nandyan, umaantabay, tumutulong, nagsusumikap upang
tugunan, Panginoon, ang kanilang pangangailangan pagdating sa kanilang buhay. At ito po ay galing po sa iyo. Salamat sa mga gamot. Salamat, Panginoon, sa mga medisina. Salamat sa mga natural healing, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, sa banal na Espiritu. Salamat sa pananampalataya na ito po ang aming pong kinakapitan ngayon, Panginoon. Salamat sa aming mga leaders ng bansa, magmula sa presidente hanggang sa pinakamababa, sa barangay captain, Panginoon, ay patuloy yung binibigyan ng karunungan, kaalaman, upang mataguyod, mapamahalaan, at arugain ang mga nasasakupan, Panginoon. Marami pong salamat sa bahay-bahay na patuloy niyo po, Panginoon, paglingap ng aming pong mga public servant. God. Salamat din, Panginoon, sa iyong iglesia na patuloy na nandyan, na nagbibigay sa amin ng spiritual nourishment, encouragement. May mga live streaming, may mga devotion po kami, at patuloy po, Panginoon, nagbabahagi na ng iyong mga salita. At kagaya po ngayon, makikinig po kami, Ama. Marami pong salamat sa mga panalangin na nasa bahay. Amin pong mga kapatid, kaibigan, kapwa, Panginoon, ay nangangailangan ng kalakasan, pag-asa, at higit sa lahat, ng iyong biyaya, Panginoon. Biyayang pisikal at biyayang spiritual, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, at higit sa lahat, sinasamba po namin kayo araw-araw bilang aming Diyos at tagapagligtas sa buhay po namin. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, marami na po tayong nanood. Ayan po, salamat po mga kapatid sa iyong pag-standby ngayon. Ay yan na po, tayo po ay magbabahagi sa gabing ito. At ang pinamagatan po ito ng iyong lingkod, series po ito ay doon sa home quarantine, fight for COVID-19. Pangalawa po ay how to maintain your value. Paano po natin maingatan, ma-maintinar yung kahalagahan. Ikaw, paano natin maalagaan ng maayos yung ating halaga bilang isang tao, bilang isang magulang, bilang isang mananampalataya, at bilang isang kaibigan, katrabaho, bilang nangangamuhan. Paano po natin ma-maintain? Kasi ito po yung sa pagtahak po natin sa mundong ito. Paano natin ma-maintain? Lalo't higit itong pandemic sa atin pong nararanasan ngayon. Paano natin ma-maintain na tayo ay laging maayos, physically fit, mga kapatid? So, ito po, isa-isahin po natin ito na habang nasa bahay po natin, tayo, paano natin ma-maintain yung tinatawag natin yung kahalagahan ng buhay ng bawat isa po sa atin. So, yan po mga kapatid, nais ko pong ibigay po sa inyo ngayon sa gabing ito. So, hayaan niyo po ako ay basahin po sa Matthew chapter 6, verse 25, na ang sabi po rito ay, I tell you, do not worry about your life. Do not worry about what you will eat or drink. Do not worry about your body and what you will wear. Life is worth more than food. There are more important things for the body than clothes. Look at the birds in the sky. They do not sow crops or gather them. They do not store crops. But your Father who is in heaven feeds the birds, and you are worth much more than they are. Sa Tagalog po yan mga kapatid. Huwag tayong mag-alala. Kung ang mga ibon nga sa himpapawid ay sila po ay nakakakain, hindi naman sila nakakapagtanim. Although mga kapatid ay nandoon lang po sila, mayroong nagpapakain po sa kanila. Kung sila ay mahalaga, mga kapatid, how much more ikaw, ako, sa presensya ng ating Panginoon. Ganun po tayo
precious value ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, tinagurian po natin ito, the supernatural love ng ating Panginoon. Bakit? Iyon po ang dahilan Alam po natin na ang kahalagahan ng isang tao ay naka-connect po ito doon sa presensya ng ating Panginoon. So, yan po yung ating foundation ngayon ng text, mga kapatid. Huwag kang mag-alala, no matter what happened, this crisis, mga kapatid. So, how to maintain your value, kapatid? Number 1, when the crisis attack, kagaya po ngayon, ilang araw na po tayo, binibilang nyo po ba, mga kapatid? So, ito po yung number 1. When the crisis attack, the love must be arise. Sa panahon ng itong crisis na ito, dapat ipinapakita po natin, lalo't higit, taasan po natin ang spirit of love. When the crisis attack, the love must be arise. Yung mas lalo pa siyang tumaas, mga kapatid. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sabi rito sa mga talata, do not let love go, and always do right things. Keep them like a valuable stone round your neck and never forget them. If you do that, you will make God happy, and you will make people happy too. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, yung love nandito sa atin yan. Dahil nandito sa atin ang ating Panginoon. The more na may crisis na dumarating ngayon sa buhay po natin, the more dapat tataas yung level ng ating pagmamahal. Example po dito, cite lang po ako doon sa Old Testament. Ang daming naranasan ni Joseph. Ano po? Ang tindi ng crisis na dumarating sa buhay niya. Binantaan siya ng kanyang kapatid, mga kapatid, napatayin, hanggang sa ibinenta po siya. Ipinagpalit siya dahil nagsiselos itong kanyang mga kapatid. Hanggang sa umabot siya, ginawa siyang alipin. At ang matindi rito ay ikinulong siya dahil sa kanyang pinagbintangan siya na siya ay nang re-rape, mga kapatid. Tindi nung crisis noon, no? But still remember, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon, hindi natitinag. The more nandoon siya sa crisis na yan, the more na umaakyat ang kanyang pagtitiwala, pagmamahal sa ating Panginoon. Sa bottom line po doon, mga kapatid, kahit ganun ang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, ni-level up siya ng ating Panginoon. Ginawa siyang, katiwala noong hari. Kaya siya namahala noong tinasabi natin na mayroong tagutom na paparating na 7 years famine. Kaya ang sabi niya, doon sa kanyang panaginip ay mag-iimbak, mag-iipon, mag-store ng mga pagkain. By the way, mga kapatid, lagi lang po tayong manalangin, handa. Kung ang yung pagkain po, hanggat maaari, mga kapatid, tayo ay mag-save. Pagdating sa pagkain, huwag tayong aksaya. Po? Dahil po ito po yung hinaharap natin, yung crisis po natin. So sa madaling sabi roon, pinagkatiwalaan siya at siya ay namuno, mga kapatid, at ginawa siyang gobernador. At doon sa crisis na yon, the more na naghihirap ang mga nasa paligid nila, kasama po ang kanyang mga, pamilya, nagugutuman na at pumunta sa kanya. Hindi nila alintana na iyon pala ang kanilang kapatid. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang ganda po ng yung sabi ni Joseph, dalhin mo rito ang iyong ama, dalhin mo yung iyong pamilya dito, at tayo po ay magsama-sama. At ni-reveal ni Joseph na yung nawawala niyong anak, kapatid, akala niyo ay namatay na,
nandito ngayon, nagpapakilala po sa inyo. Tayo po ay kumain. At ito, hindi lang ay para sa akin, kundi para sa ating lahat ito. Tindihan, no? The more crisis na dumarating sa buhay, mga kapatid, ni Joseph, the more na tinataasan niya yung kanyang pagtitiwala, yung kanyang love, yung passion niya. Amen, mga kapatid? Iyon po yung nangyari. At yung reconciliation, dahil sa pagmamahal na yon, hindi inalintana yung crisis. The more na may crisis, the more na nagmamahalan sa isa't isa. Bakit, mga kapatid? Ito po yung ngayon nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. At kung napapanood po ninyo, pangalawang example ko po nito, ito si Brother Leo Francis, si Francis Leo Marcos, mga kapatid. Trending po yan sa YouTube. Kung mapapanood po ninyo ang ginawa niya, yung paghamon niya doon sa mga kapwa niya mayayaman, ano po, ginamit ng Panginoon para this crisis na ito, mga kapatid, ay makita ng mga sambayanan ng tao, yung ma-feel yung love. Anong ginawa niya? Namahagi po siya ng tunituliladang bigas sa ating pong sambayan ng Pilipino. Hanggang ngayon, mga kapatid, pag pinapanood po ninyo yung kanyang YouTube, tunituliladang bigas ang napapaabot sa every sulok, mga kapatid, dito sa Pilipinas. Hindi lang bigas, mga kapatid, nag-i-extend pa. Mayroon pang mga gatas, mayroon pang diaper. Hindi ko lang alam kung ano pang sunod na kanyang ibigay, mga kapatid. So, when the crisis attack, the love must be arise. Yan yung value po natin. This crisis, mga kapatid. The more nasa tahanan po kayo, dyan saan man kayo naroroon, the more natin nahigpitan yung pagmamahalan. Hindi yung pagsisisihan, hindi yung nakafocus tayo doon kung ano ang magagawa ng virus sa buhay ng bawat isa sa atin. The more na kung ano man ang magagawa ngayon, gawin na. Kaya nga, marami po ang bumabatikos din kay Francis Leo Marcos dahil sa kanyang kawang gawa, mga kapatid. Pero, inano pa rin niya yung pagmamahal. Kailangan niya ibigay dahil kailangan ang bigas, mga kapatid. Yun pong pinupuntuhan po natin dito. Yung maintain your value. Kasi pag nawala po sa bawat isa po sa atin yung pagmamahal, lagi nyo pong tatandaan yan. Yung susi, yung pinakaki po natin. Because God is love. Kapag nawala po yan, lalo't higit dito sa crisis na ito, sa crisis na ito, dito sa test na ito sa buhay ng bawat isa po sa atin, pag nawala na yung love, chaos na po ang mangyayari po natin. Kaya ang sarap po ng pakiramdam, mga kapatid, pag nabalitaan mo, sa gitna ng crisis na ito, pagsubok na ito, marami pa rin ang tumutulong, nagtutulungan, nagmamahalan. Why? Because may value. Ginampanan ng bawat isa yung halaga nila. Hindi sila nakatutok doon sa tinatawag po natin yung nakakasama. Dahil ang may value na tao, ang may halaga na tao, ibinibigay niya ang pagmamahal niya sa kapwa. Yan po, mga kapatid. Kayo, mga kapatid, dyan sa bahay, ano po ang inyong value ngayon? Sa buong araw na naman natapos, mga kapatid, mula kanina hanggang ngayon. At alam nyo po, yung mapapanood po yung video ng iyong lingkod kanina ay nakipag-banding ako kay Baby Theo. At pagkatapos po noon ay nagdilig ng halaman, naglinis ng anong tawag nito, yung mga electric fan po natin, lagyan po natin ng langis at linisin po natin. Dahil yun yung value, yung passion natin. Yung bangko, ano na po natin, dito sa chapel, nilinis po natin yan. Ano pa? Mag-isip po tayo. Dahil yan po ang, pag ikaw ay motivated ng love, lahat ng bagay ay madali sa bawat isa po sa atin. Tandaan niyo po yan. Lahat ng bagay ay kaya po natin gawin
lahat ng bagay ay kaya po patigilin dahil sa pagmamahal. Yan po yung number 1 pa lang po yan. How to maintain your value, mga kapatid? When the crisis attack, the love must be arise. Yan po number 1, mga kapatid. Number 2, everyone is very important. How to maintain your value? Everyone is very important. Bakit ko nasabi yan? According sa John chapter 15 verse 13, greater love hath no man than this, that man lay down his life for his friend. Alam po natin yung talata iyon? Si Jesucristo, tinuring tayong kaibigan at ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Yan ang pinaka-greater love. Yung pinaka na lahat po tayo ay sa paningin ng Panginoon ay pinakamahalaga. Bakit pinakamahalaga? Anong ebidensya? Siya ay namatay doon sa cross, nabuhay na maguli, at binigyan po tayo ng napakagandang regalo. Regalo na buhay na walang hanggan, na hindi po nasisira. Iyan po yung pagkaunawa ng iyong lingkod. Lahat po tayo may pinakamahalaga sa presensya ng ating Panginoon. Lahat tayo ay may mahalagang papel na ginagampanan sa mundong ito. Kahit sinasabi man natin, ay wala nang saysay yan, taong grasa na yan. No, mga kapatid. Mayroon niyang mensahe sa lipunan. Ako sa tuwing nakikita ko, mga kapatid, yung sinasabi nating taong grasa sa kalsada, nai-inspire ako. Sabi ko, salamat Panginoon dahil nare-remind ako kung saan ako pwedeng bumaba. Saan ako pwedeng lumugar. Dahil naaawa ako doon sa mga taong grasa. At nai-inspire ako dahil sila, kahit ganyan sila mga kapatid, hindi mo alintana yung problema. Hindi nag-aalala sa kanilang kakainin. Tuloy-tuloy lang sila sa paglakbay. Tuloy-tuloy lang sila sa pag-ikot kung saan man naroon. Pinakamaliit na bagay dito sa mundong ito, yung alam natin na sinasabi natin yung tao na yon ay wala yang halaga, walang saysay yan. Ano lang yan? Lagi nating tatandaan. Niligtas yan ng Panginoon. Niligtas yan ng Panginoon. Pakisabi nga sa iyong katabi, kapatid, ngayon, pinakamahalaga ka pala sa Panginoon. Kaya ikaw rin, ituturing kitang very important. Amen? Alam niyo mga kapatid, every time na mayroon kang kausap, ako rin napatunayan sa iyong lingkod, lahat ng aking kakausapin, lahat ng kumakausap sa akin, itinuturing ko agad na sila ay isang pamilya. Isa silang tinuturing na pinaka-special. Bakit? Kung ganun ang iniisip natin, hindi tayo, walang puwang sa ating mag-isip na siya ay pagdududahan. Wala tayong puwang na siya ay kalaban. Dahil nga, mayroon tayong Diyos. Kailangan siya ng atin. Kailangan natin siya na madala natin sa Panginoon. Yan po yung number 2. Everyone is very important. So, reviewin po natin ngayon sa bahay ngayon. Ano po yung pinakamahalagang bagay sa bahay po ninyo na pwede po nating i-share during this crisis, mga kapatid? Gamit ba? Pagkain ba? Sa iyo lang ba yan? Anong po natin sa Panginoon? At alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan, kapag may ibinigay ka, mayroon babalik yan sa iyo. Hindi lamang isa, dalawa, tatlo, triple pa, doble pa, with your heart. Ano mang klase man yan, maging pera man yan, maging gamit man yan, lagi nyo pong tatandaan, ang Lord tumitingin sa bawat isa sa atin. So, everyone is very important. Pangatlo, how to maintain your value. Stay honest. Manatili kang
tapat. Ano? Sabi nga, honesty is the best policy. Sabi rito sa John 15:13, sa Matthew chapter 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Aba, ang ganda pala nitong talata, ano? Kapag tayo pala ay tapat, napapagkatiwalaan, laging nakikita natin ang Diyos, ang presensya ng Diyos. Laging sumasa atin ang Diyos kapag tayo ay tapat. Sabi ko, naalala ko po ito mga kapatid. Lagi po itong nasasabi sa mga kabataan na ang pinakamayaman pala sa mundong ito ay yung taong mapagkakatiwalaan. Bakit? To be followed kapag napagkakatiwalaan ka ng isang tao, pwede sa iyong ibigay ang bahay. Pwedeng ibigay sa iyo yung kotse. Marami pong napatunayan na yan. Yung boss nila, masipag sila, mapagkatiwalaan sila, ginawa silang kanang kamay. Anong ginawa sa kanya? Niregaluhan ng bahay. Binigyan ng kotse. Ayan. Binigyan ng pera. Ano lang keyword? Stay honest. Kapatid. Salamat po doon sa bagay na iyon. Dahil yan ay galing sa Panginoon. Sabi dito, saan ka magiging honest? Number 1, syempre, una, sa Panginoon. Diba? Kumusta ang iyong paglilingkod sa Panginoon? Kumusta ang iyong kahalagahan sa pagpupuri sa Panginoon? Kumusta ang iyong panahon para sa Panginoon? Honest ba tayo? Ikaw nakakasagot niyan, mga kapatid. Pangalawa, kumusta po ang ating pamilya? Diyan po sa inyong bahay ba? Sa bahay-bahay. Naging totoo ba tayo sa ating pamilya? Teamwork. Sabi nga kailangan teamwork tayo sa loob ng pamilya. Wala tayong inililihim para sa ikabubuti ng ating pamilya. Dahil kapag tayo ay tapat, honest tayo sa ating pamilya, napakasaya ng relasyon, mga kapatid. Ha? Lalo tigit, mga kapatid, lalo tigit pagdating sa pera. Kahit man sa Panginoon, sa family, sa church, tayo pa ay honest ba doon sa church po? Sa ating pinaglilingkuran, sa ating pong mga kapwa, mananampalataya. Yan po yan, mga kapatid. Sa community, sa ating workplace, sa ating pagtatrabaho. Although ang iba ngayon ay walang trabaho, pero ang iba ay pwede ginagrab nila ay home base. Tayo ba ay tapat? Kaya lagi po nating tatandaan in Matthew chapter 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Sarap pala, no, mga kapatid, kapag alam mo ang taong may katapatan, ang sarap, ang gaan kasama, ang gaan kausap. Parang andyan lagi ang Diyos. Parang sinasabi nga niya, para kang anghel. Kaya nga sinasabi, magdilang anghel ka. Ano? So yun po yun, how to maintain your value, mga kapatid. Be honest. Na. Pang-apat, ayan po. To maintain your value, mga kapatid. Pang-apat, stay fresh. Stay fresh. Dito po natin yung medyo ng konti, mga kapatid. Ano ibig sabihin ng fresh, mga kapatid? Yung sariwa, yung lagi kang maaliwalas ang paningin sa iyo, mga kapatid. Lagi kang, sabi rito sa physical and spiritual. Ano yung physical na fresh? Focus on healthy living. Kaya nga nandito tayo sa bahay. Ang iba, nakikita ko sa YouTube, sa FB, nagsusumba-sumba. Okay, di ba? To maintain physically fit. Ang iba, nag-i-exercise, push-up. Ang iba, nagja-jogging lang sa bahay. Maraming ginagawa. Ang yung lingkod din, nagba-barbell kay Baby Theo. Nasa 15 kilos na yata si Baby Theo. Yan, barbell. Tuwing umaga, yan. Igib ng tubig. Yan. Nagsasalin sa dispenser. Maraming bagay, to fresh, to relax, mga kapatid. Lagi nating tatandaan doon sa
doon sa physical natin, lalo't higit yung isip natin. Una, every morning, pagising po natin, laging isipin natin ng Panginoon. Ang ginawa sa atin para fresh lagi ang ano natin sa Panginoon. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo, magbago na kayo ng pag-iisip. Dito nag-i-start yan, mga kapatid. Paano mo yung buong araw, kapag positive lagi tayo sa pag-iisip. Yan po yung bagay na yan. Thank you for watching, Sir Emar. Ninang Ida, God bless po sa pag-antabay po ninyo ngayon. Marami pong salamat at patuloy po namin kayong pinagpipray dyan. Sa Lipa, thank you po dyan sa ating pong mga kapatid sa Lipa. So sabi rito, laging sa physical, laging maamo at nakangiti. Lagi nyo pong tatandaan, yung palang ngiting tao, mga kapatid, iwas po siya sa sakit. Hindi sakitin. Pansinin nyo po, mga kapatid. Yung mga taong na high blood, araw-araw, sabi ko nga po sa inyo. Kasi kasama po yan sa explanation ng mga nag-aaral sa medisina, ay psychology, ay kapag ang tao pala ay galit, yung cell sa katawan ay unti-unti po yung bumababa. Hindi nagiging active. Pero kung palangiti ka, sabi nga, the best, laughter is the best medicine. Palangiti lang. Smile naman dyan. Kapatid, yan. mga ngiting, wag na mangiting aso, So, laging maamo at nakangiti, So, pangalawa, nagpapaganda at nagpapagwapo. Take note, mga kapatid, yon. Physical, Sometimes, mga kapatid, wag natin ma-misinterpret ito. Bakit tayo nagpapaganda at nagpapagwapo? To maintain yung ating katawan. Parang ano po yan i-cite ko po sa inyo. Ang sasakyan, tumatagal yung pintura pag nami-maintain mo siya lang laging kakarwash. Na yan, laging kumikintab, laging maayos. Matagal po ang ang mafe-fade yung pintura. At lalo tigit, hindi mo napapainitan yung parking niya. Kailangan mayroong bubong. So, nami-maintain mo siya. Lagi siyang malinis. Pag laging malinis yung car, yung sasakyan yan, matagal ang matagal ang masisira. Although masisira lahat ng bagay, mga kapatid. Pero may katagalan. Bakit? Nami-maintain mo siya. Naalagaan mo siya. Nalilinis mo siya. The same as sa atin, mga kapatid. Kaya nga, ang pinaka top, mga kapatid, na expensive or yung pampaganda, pampagwapo, yung mga sa mukha. Alam mo, mga yan kasi ang tao. Bakit? Para ma-maintain yung mawawalan wrinkles, kahit paano na ng mga ba tawag nito, na lalagyan ng mga support ba? Hindi yung mukhang pansinin mo, mga kapatid, yung feeling mga 60 years old na. Tingnan mo yung sininang Ida. Pag mo yan, naka makeup yan. Feeling mo nasa 30, 37. Di ba, Ninang? Picture ka nga dyan. I-send mo dyan dito sa live. Marami po akong kilala. Si Ninang Cindy. Ninang Cindy, happy birthday po sa inyo. Birthday pala ito. Hindi ako nakapag-prepare ng birthday. God bless po sa inyong kaarawan ngayon. Sino pa yung may kaarawan ngayon na nakita ko sa Facebook? God bless po sa inyo. Si Ninang Cindy, kahit ganyan na yan, senior citizen ka na ba, Ninang? Hindi pa. Ano pa yan Pag nakabihis postura yan, lalo na pagpunta ng church, naku, sabi ko sa iyo. Yung mga kilala ko yan, kayo din, mga kapatid, witness nyo yan. Kapag kayo ay nakabihis, iba yung, iba yung aura. So, maintain. Tuloy lang natin yan, mga kapatid. Pero wag naman, lagi niyong i-balance natin. Wag naman natin, lagi puro lang pampaganda, pampagwapo. Yung pambigas po natin sa pampaganda na napunta, pampagwapo, hindi naman ganun, mga kapatid. Sometimes, natin, yung sinasabi natin, i-balance, mga kapatid. Kasi, very expensive po yan, yung mga, lalo na yung mga lotion, mga dito sa mukha. Ayan. Salamat nga doon dyan sa mga mag-i-sponsor sa akin Pulbo lang po ang katapat niyan, Pulbo at saka yung, anong tawag nito? Pulbo lang at saka yung ngiti sa umaga, pagising, So, ayan, stay fresh. Physically po yan. Kung ano pa yung mga
anik-anik ang sabi po ninyo, ano pa yung ano ninyo sa katawan nyo, go with your kasi inaalagaan natin sarili natin. At wag natin papasukan ang sarili natin ng mga nakakasira sa katawan natin, lalo tigit sa skin natin, sa bituka po natin, yung mga nakakasira, alam nyo na po yan. No, mga usok-usok na yan, yung mga alcohol na yan, yung mga so i-balance po natin mga kapatid. So yan po yun, stay fresh. Ang sarap naman kaya kasama mo, lalo na si baby nga, bagong paligo, ang sarap, ang bango mga kapatid. Hindi pa pinapabanguhan yan, pero alam niyo po yung amoy ng bata, sarap talagang marirelax ka pag gusto ko nang singhutin nga, parang buong araw singhutin ko lang ng singhutin si baby sa'yo. Baka sabi niya baka maubos naman ang niya, pero talaga ang fresh mga kapatid. Sana ganun din po tayo bilang tayo ay mga matatanda na. So, mag-isip po tayo kung paano pa-fresh lagi yung atin. Kayo po nakakalamya po, mayroon naman po tayong Google, mayroon naman tayong YouTube. Sige, search po ninyo kung ano po yung sa ikakaganda ng ating katawan, yung mga herbal, yung mga maganda po yan. Di ba? Yan, birthday ko, Kuya Buboy. God bless po sa'yo. Teka muna, hanap muna ako ng dahil birthday po ni Bulalakaw, ni Yaj. Teka, hanap muna ako. Marami kasi kayong may birthday. Sige. Lang muna ako itong papatugtog natin. Birthday mo pa lang ngayon patugtugan natin ng kasi marami kayong may birthday. Ayan. Happy birthday. Sige, patugtog tayo. Ayan. Para sa inyo, happy birthday Kasi naman tayo, magtatapos naman tayo Ayan, yan. Okay. So, sa mga, sino pa may birthday dyan, mag-comment naman dyan, Ayan. Ayan. Sige. Medyo maano lang ang aking monitor dito. Ayan, sino pa po may mga birthday po dyan? God bless po sa inyo. Ayan. Happy birthday, Jen Bulalakaw ba yan? Yeah. Happy birthday sa inyo. Ninang Cindy. Sino pa ba yung Sino pa ba yung Happy birthday to everyone. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. God bless po sa inyo. Mga birthday po dyan. Pasaganain kayo ng Panginoon. Happy birthday po sa inyo dyan. Forward po para wala tuloy. Yan po yung mga tawag nito, mga happy birthday, naghahang po talaga siya Ayan. Try natin kung paandar pa. Ayan po mga kapatid, happy birthday po sa inyo Pagpalain kayo ng Panginoon, haba ang buhay po ninyo dyan. Happy birthday. Sige. Tuloy na tayo dito sa ating pong tapusin po na natin ito. Salamat po sa inyong pag-aantabay. Ayan, doon sa may mga birthday. Okay. So, doon po sa physical po natin, kanina diniscuss po natin yan. So, nagpapaganda at nagpapagwapo. Ay, pangalawa, spiritual. Malaking bagay din po na kung pinapalakas natin, stay fresh po yung ating physical, ganun din po sa ating spiritual. Ayon po doon sa Romans chapter 6 verse 4, so because God baptized us into Christ's death, He buried us with Christ, and God the Father will also raise up He raised Christ. The Father is so great and powerful that raised Christ
to make him alive again after his death. No? And He raises us too so that we can live a new life. Antindi mga kapatid, namatay ang ating Panginoon para tayo ay bigyan ng buhay. Buhay na payapa, buhay na walang hanggan. So, kailangan ma-maintain din po natin yan. Paano natin ma-maintain yung spiritual life po natin? Siyempre, sinasabi ko lagi, devotion po kayo, basahin po natin ito every morning or depende sa inyong anong time ang gusto ninyo, komportable sa inyo, bago matulog ba, or yung tuwing umaga, nagkakape, ayan, buklat tayo ng Bible. Tapos may cellphone po kayo dyan, i-share nyo po yon. Thank you kay Brother Salde, hindi na naubusan ng mag-send ng mga text ng Bible message. Salamat po Brother Salde po sa iyo. Ayan, ganyan po yan. So, nami-maintain yung spiritual aspect mga kapatid. So, ito na po yung pinaka-last mga kapatid. So, how to maintain your value mga kapatid? Number 1, when the crisis attack, the love must be arise. Number 2, everyone is very important. Stay honest. Number 4, stay fresh. Number 5, last but not the least, be prayerful. Be prayerful. How to maintain your value? Sabi rito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know what I have planned for you, says the Lord. I have plans to prosper you, not to harm you. I have plans to give you hope, a future filled with hope. In 12, sabi rito, when you call out to me and come to me in prayer, I will hear your prayers. Sabi niya, kung ikaw ay lalapit sa akin at manalangin, papakinggan ko ang iyong panalangin. Diba? So, how to maintain your value? Always pray. Maging prayerful po tayo mga kapatid. So, sabi po rito, ay napakahalaga po yung panalangin dahil doon tayo nakaka-connect sa ating Panginoon. Kung ang ating cellphone ay lagi po nating hawak-hawak everyday, na-try nyo ba mga kapatid na isang araw wag gumamit ng cellphone? Mukhang hindi mukhang kakaiba, kulang ang araw kasi nasanayan na natin. Siyempre, try din natin kung ang cellphone ay everyday ay kailangan hindi natin lagi nating hawak, andyan sa atin, lagi nating sinusulyapan. Much better din, balansehin natin, lagi natin din hawak-hawak ang ating Bible at the same time, yung prayer life po natin. Lagi po natin tatandaan. So, mayroon po akong ibibigay po sa inyo, nakita ko sa FB ito, na message din, yung acrostic ng Amen. Para matandaan po natin. So, be prayerful. So, how to maintain your value? Yung prayerful na word na Amen. Ano sabi rito? A, agree with God. M, move with God. A, end with God. And N, never doubt God. Diba? Ang ganda po nun mga kapatid, So, be prayerful. Yung sinasabi po natin, agree with God, move with God, end with God, never doubt God. Amen? Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Final word, mga kapatid. Sabi rito, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Do your best to present yourself approved by God, a workman who does not need to be ashamed, properly handling the word of truth. So, lagi po nating tatandaan, sa lahat ng bagay, do your best to present sa ating Panginoon. Sikapin natin araw-araw na laging mahalaga sa presensya ng Panginoon. Kung mahalaga ang sarili natin, pinapahalagahan din natin ang Panginoon
sa buhay po natin. Yan po ang mensahe sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. So, ito po yon, how to maintain your value. Number 1, when the crisis attack, the love must be arise. Number 2, everyone is very important. Number 3, stay honest. Number 4, stay fresh. Number 5, be prayerful. We hope, mga kapatid, thank you so much for your tuning in. Thank you for the blessing that you have given to each and everyone sa pamagitan ng salita ng Panginoon dito sa buong Pilipinas at saan man panig ng mundo. Patuloy po nagsasabi sa atin ng Panginoon, mahal na mahal niya tayo, mga kapatid. So, tatapusin ko lang po ito dito po sa ating pong para po doon sa mga nakaano lang po, mga kapatid, ay yung composition, mga kapatid, yung Pilipinas, papaawit po natin ito at magpapasalamat muna tayo sa Panginoon. So, para po doon sa mga hindi pa nakarinig kanina ng awit na ito ay papatugtog po natin ngayon after ng prayer po natin. So tayo po ay sama-samang mananalangin ng pasasalamat. Aming Ama, marami pong salamat sa pagkakataong muli ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na napatunayan naman po namin yung pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Salamat sa nakarinig, nakapanood ng iyong mga salita. Naway Panginoon ay ito po ang mga dahilan para ma-maintain. Isa lang ito, mga kapatid, yung 5 na ito. Marahil mga Panginoon ay marami pa yan, mga kapatid. Marami pong salamat, Ama, sa iyong wisdom na ipinagkaloob sa amin. At nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami sa araw-araw namin gagawin. Kinabukasan naman ay mai-apply po namin ito. Marami pong salamat, Ama. At lahat-lahat ng ito, Panginoon, ay alay po namin sa iyo. Sapagkat, una, ikaw ang nagbigay sa amin ng kahalagahan. Ikaw ang nagbigay po sa amin ng buhay, ang kaligtasan. Muli, Panginoon, amin pong ibinibigay sa iyo ang aming buhay na mayroon ding kahalagahan araw-araw. Purihin ka, sambahin ka, dakilaan ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. God bless po sa inyo, mga kaibigan ko, at sa manunood po natin dito po sa Pilipinas, maging po sa atin pong sa ibang bansa ay napapakinggan po tayo sa bawat isa. At kayo din po, please subscribe po sa YouTube channel ng iyong lingkod. Napakahalaga po yan na ma-share po natin ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Yan po yung ating pong series na topic ay home quarantine fight for COVID-19. So, Pilipinas, kaya natin to. Pilipinas, ang pagsubok na dumating. Kung kailan pa ganito at saka pa naglaban-laban, bakit di na lang tayo magtulungan? Kailan pa ba tayo kikilos? Pag marami na ang alam, madami ng tao ang nahihirapan
lumala. Kapit kamay tayong lalaban. Kaya natin to, huwag kang susuko. Manalig ka lang sa Kanya, huwag kang matakot, may awa ang Diyos. Sana'y magkaisa, Pilipinas, kaya natin to. Kailangan na natin kumilos para sa ating mga mahal. Huwag tayong magsisihan, lahat tayo'y nahihirapan. Sana lahat tayo'y magtulungan. Kapit kamay tayong lalaban. Kaya natin to, huwag kang susuko. Manalig ka lang sa Kanya, huwag kang matakot, may awa ang Diyos. Sana'y magkaisa, Pilipinas, kaya natin to. Ating pasalamatan ang mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sa ating kalikasan at kapakanan ng ating bayan. Kapit kamay tayong lalaban. Kaya natin to, huwag kang susuko. Manalig ka lang sa Kanya, huwag kang matakot, may awa ang Diyos. Sana ay magkaisa, Pilipinas, kaya natin to. Pilipinas, kaya natin to. From GC Reheno mga kapatid, at yan po mga kapatid, muli naman tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa banal na Espiritu ay binigyan naman po tayo ng, anong tawag nito? Binigyan po tayo ng pagkakataong muli na magbahaginan sa isa't isa para po doon sa mga ngayon lang po, kabubukas lang po nila, panuorin na lang po ninyo ang ating recorded, maging sa YouTube. Panuorin nyo na lang, ida-download po ng iyong lingkod after this ating program mga kapatid. So, this is your stations in the Philippines and throughout the world, 360.24/7, the super natural love of Jesus. Sa sinasabi po natin, bago po tayo ay magpaalam, sinasabi ng ating Panginoon, hindi kailanman nagbabago ang kanyang supernatural love sa bawat isa sa atin. God bless po sa inyo. See you tomorrow, Lord willing.